Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Brian B. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 16, 2024. Ngayong araw po ay may panibago po tayong series na tatalakayin para po sa buong linggong ito. At ito po ang The Power of Humility. Humility makes us beautiful. Nang sabi po sa ating talata, by the way, ang ating talata po ay manggagaling sa Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Sabi po rito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Sa Tagalog po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Now, ang ating mga katuruan. Ito po yung mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, humility is being selfless. Pag sinabi po natin selfless, it doesn't mean na mababa ang tingin mo sa sarili mo. Sa halip, it's thinking of yourself less. Busy ka intindihin yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili mong kapakanan. In short, you are thinking about other people, ang kakabuti ng iba. Also, next po, humility values others above oneself. Kahit po nang sabi ko, yung pagpapakumbaba po, ito po yung pagpapahalaga mo sa ibang tao, higit sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. Huwag niyo po gayahin yung mga ibang tao sa mundo na palagi na lang sarili ang iniisip. Kung gusto mo talaga maging pogi o maganda, kailangan mo maging selfless. If you want to be a great person, be selfless. Kung gusto mo maging una, ikaw ang mahuli. And lastly po is humility seeks the good of others. Yung pagpapakumbaba po ay ang pagpaprioritize natin sa kapakanan ng ibang tao. Again, if you want to become great and beautiful, unahin mo ang kapakanan nila. Unahin mo yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Kaya naman po para sa ating application, una po, practice selflessness. Tayo po ay mag-practice ng pagiging selfless. Let's practice selflessness every day dahil ang kasalanan araw-araw po yung tinatry na i-tempt tayo. That is why araw-araw din po dapat natin i-practice ang selflessness para maiwasan talaga natin itong temptations, yung mga kasalanan na maaari natin ma-encounter sa araw-araw nating buhay. Also, embrace a counter-cultural way of life. Meaning po, yakapin natin ang isang kultura ng Panginoong Kristo na kontra sa kultura ng mundo. Kasi ang way of living, way of life na ang Panginoong Kristo kontra sa kultura ng mundo. Kasi ang kultura po ng Panginoong Kristo is about serving others. And lastly po is seek the good of others for Christ's sake. We are doing it for the sake of Christ kasi ang Panginoong Kristo, hari ng mga hari, ang ating Panginoon, pero tayo ay pinaglingkuran niya, and that is why be like our Lord Jesus Christ. Unahin po natin ang kapakanan ng ating kapwa. Be selfless,